I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. Kamusta muli mga kaprakti? Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang pagbubuhat ng heavy. At alam nyo ba na hindi lahat ng muscle group o muscle part ay dapat heavy ang binubuhat? May kliman ang videong ito, ngunit tiyak naman na may matututunan kayo. Dahil Tagalog at dadahan-dahanin ko ang pagsasalita upang lubos nyong maunawaan. Madalas pagdebatehan kung saan daw mas mabilis na lalaki ang muscle, sa pagbubuhat ba ng heavy o lightweight. Sa totoo lang, kapwa heavy at lightweight ay epektibo sa pagpapalaki ng muscle. At kapag gusto nyo itong mangyari sa mabilis na paraan, malaki ang kinalaman dito ng nutrition at muscle recovery. Ang nutrition na tinutukoy ko ay tamang pagkain at sapat na protina, carbohydrates at dietary fats. Ang tumutukoy naman sa muscle recovery ay ang tamang pagpapahinga at pagtulog. Bagamat epektibo talaga ang pagbubuhat ng heavy, gaya ng nasabi ko kanina, hindi lahat ng muscle group ay dapat ginagawa ang heavy weights. Meron lang akong gustong ipapansin sa inyo mga kaprakti. Sa gym, hindi lahat ng kasabayan mo dyan sa pagbubuhat ay pareho kayo ng body goal. Ibig kong sabihin, hindi lahat ang gusto ay magpalaki ng muscle. Yung iba dyan, gusto magpapayat lang. Yung iba, magpalakas ang gusto. Meron ding gusto lang ang ma-maintain ang kanilang muscle. Kaya kung may nakikita man kayo sa gym na ang lalakas bumuhat sa bench press, squat at deadlift, pero malalaki ang tiyan o may katabaan, sila yung kung tawagin ay weightlifter. Hindi sila nakafocus sa proper form. Sa halip, mas mahalaga sa kanila yung paggamit ng technique para lang mabuhat ang sobrang bigat ng weight. Ibig sabihin, pagpapalakas ang habol nila, hindi pagpapalaki ng muscle. Ang paggawa ng heavy para sa akin ay para lang sa mga big muscles, gaya ng legs, chest at back. Dahil lahat ng mga exercises sa mga big muscles ay mga compound exercises ang ginagawa. Ang compound exercise mga kaprakti ay isang klase ng exercise na maraming muscle group ang tinatamaan. Halimbawa, sa bench press, chest ang main target muscle nito. Subalit, tinatamaan din ang shoulder at triceps. At dahil maraming muscle group ang konektado sa mga big muscles, marapat lang na heavy ang buhatin mo dito. Pero hindi gaya sa mga weightlifter kung saan kadalasan ang ginagawa nila sa heavy weights ay 1 rep max o 1 RM. Ito yung isang rep lang ang gagawin sa pinakamabigat na weights. Sa ating mga bodybuilder o nagpapalaki ng katawan ay nasa 3 hanggang 8 reps ang dapat gawin, kung saan nasa-challenge syempre yung muscle natin. At higit sa lahat, bagamat heavy, tiyakin na dapat nagagawa mo pa rin yung proper form dito. Ang mga small muscles gaya ng biceps, triceps, shoulder, forearm at abs ay hindi naman kinakailangan heavy ang bubuhatin dito. Dahil ito ay mga maliliit na muscles lamang. Malaki ang tsansa ng injury kapag nag-heavy ka dito. Para sa akin, light hanggang moderate na bigat ang ginagawa sa mga small muscles, kung saan mata-challenge ang muscle mo na makagawa ng 12 to 15 reps. Mas epektibo sa mga small muscles ang pag-focus sa proper form at time under tension o bilis ng paggalaw sa bawat exercise. Dahil heavy ang binubuhat natin,
malaking energy din ang nakukonsumo natin dito. Kaya naman, tiyakin na makakapagpahinga ka ng 2 hanggang 3 minuto sa bawat pagtatapos ng set upang makarecover ang iyong muscle, maging ang iyong lakas para sa susunod na set. I wanna be the best in the game, invest. Ang pagpapalaki ng muscle ay hindi lamang sa pagbubuhat ng heavy, kundi dapat nagagawa mo dito yung proper form, tamang nutrisyon, at sapat na tulog para sa muscle recovery. Hindi rin kinakailangang heavy ang bubuhatin, lalo na kung ikaw ay may edad na o 40 years old pataas na, dahil baka ka ma-injury. Gawin ang heavy sa mga big muscles gaya ng legs, chest at back. Magpahinga rin ng 2 hanggang 3 minuto sa bawat pagtatapos ng set upang makaipon ka ng lakas para sa susunod na set. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past,